Hello everyone! Welcome to my channel. Today, dahil buwan ng mga puso, i-share ko sa inyo ang love story namin, kung paano kami nag-meet. At the end, sasagutin natin ang maraming katanungan sa ating comment section. Pero bago yan, let me invite you to subscribe to my channel and turn on your notification para sa ating mga new videos. Bago ko simulan ng ating topic, special greeting to Maya Kaday. Hello Maya! Thank you very much for your comment. And to Maria Madarang. Hello Maria! Thank you sa offer mo. Napanood ko yung mga videos mo. You're so sassy. God bless. Jeneline Concepcion. Hello Jeneline! Kamusta ka? Aliyah Haron. Aliyah, sana lagi kitang mapatawa. And Rosemay Calis. Rosemay, hello! Kamusta ka dyan? Sana okay ka lang dyan. Ingat lagi. Bakit ko nga ba naisipang i-share ang love story namin? Dahil may connection to sa mga tanong sa comment section. I was working in UAE for more than 15 years. In 2011, I decided to change my car. So, pumunta ako sa isang bangko para mag-car loan. Doon, may namit ako isang Egyptian sa customer service. Mabait siya sa akin. Pero para sa akin, normal lang yan. Kasi client ako. I'm sure, gusto niyang ma-close ang deal para sa commission. Siyempre ako rin gusto kong mapabilis at ma-approve ang loan. So, after 3 days, na-approve nga ang loan. After that, everything closed. Wala nang connection. After 2 weeks, may tumatawag sa aking unknown number. Sinagot ko, yun yung taong nasa customer service ng bangko. Tinatanong niya ako kung ano daw gagawin ko sa Thursday night dahil Friday and Saturday off namin. So, mostly, nagdi-disco kami, kumakain kami sa labas, na-night out, na-night swimming, mga ganon. Take note, that time, wala akong interest sa mga Egyptian dahil yung first job ko, nagkaroon ako ng malaking problema sa Egyptian manager namin. So, blacklisted na sila sa akin. Isa pa, may mga naririnig ako sa mga Pilipino na hindi raw malilinis ang mga Egyptian. Tumagal, invite siya na invite, ako naman refuse hanggang sa umabot ng pangalawang taon, 2012. March 2012, me and my sister went for vacation pero nauna akong bumalik sa Abu Dhabi. That time, bored na bored ako, wala akong makausap, yung mga kaibigan ko nasa bakasyon din. So ang ginawa ko, tinawagan ko siya. Tinanong ko siya, ano bang ginagawa mo pag Thursday? Sabi niya, pumupunta daw siya sa Dubai at doon siya nagna-night club. So that time, habang nag-uusap kami, nagda-drive naman siya papuntang Dubai. So, nag-bis ako, nagmadali ako nag-bis, tapos nag-drive ako halfway, kinuha ko sa kanya yung location, at natuntong ko yung location through Google Map. Pero, hindi pala siya alone. May kasama siyang isang friend. And who's this guy? Yun na yung asawa ko ngayon. Was standing tall at napaka-chic magdamit. Ang sabi niya sa akin, ibang pagkakadescribe ng kaibigan ko tungkol sa'yo. Less ang description niya. Ano daw? Natapos ang gabi, natapos ang kasiyahan, uwian na. Hindi niya kinuha ang number ko. Hindi ko kinuha ang number niya. Hindi ko naalala ang pangalan niya. Everything went normal. But after 2 years, 2014, same scenario, in-invite na naman ako ng kaibigan niya. Pero sa ibang nightclub nga lang, nandoon siya. Nagbatian kami. Hi, hello. Pero hindi ko naalala. Siya pala yung taong na-meet ko noon. Pero this time, pagkatapos ng nightclub, pumasok siya sa sasakyan ko. Binigay niya ang number niya. At ang sabi niya, kung wala kang gagawin tomorrow, mag-lunch tayo. Umuwi ako sa Abu Dhabi around 5 a.m. Natulog ako hanggang 1 p.m. Pagkagising ko, ang sabi ko sa kanya, papunta akong Dubai. Magla-lunch tayo. Ang location, Ibn Hamid Seafood daw sa Barsha. Hindi ko alam yon, so nag-Google Map na naman ako. At dun na nagsimula ang aming love story. In less than 1 month, nag-propose siya sa aking magpakasal. Hindi ko alam kung bakit nagmamadali siya, pero ang sabi niya, ayaw niya na raw mag-isa. At the back of my mind, nagre-refuse ako. I barely know this person.
Pero, there's inside me na nagpupush, na i-meet ko siya again and again. Kausapin ko siya again and again. I-reply ko yung mga messages niya again and again. One day, nag-stop akong mag-send ng message at saka tumawag. Pero wala pang isang araw, may na-receive na akong message. Ang sabi niya, ang lagi niya raw nakikita yung mata ko. At kung hindi na raw niya ako makikita ulit, malulungkot daw siya. Alam nyo, kapag destiny, destiny. You have to believe in destiny. Totoo yun. Kasi, ako sa part ko, hindi ko iniisip na makakapag-asawa ko ng Egyptian. At hindi ko iniisip na titira ako sa Egypt. Tapusin na natin to. Pumunta naman tayo sa question and answer portion. Hindi ko alam kung bakit kinikilig ako sa sarili kong love story, pero ngayon ko lang na-realize na parang plan pala siya. At hindi ko yun naisip dati. It's God's plan and I'm very sa portion. Ang unang tanong galing kay Angel Delete. Hello Angel, kamusta ka dyan? Share ko yung tanong mo para yung sagot mai-share din natin sa iba na may same case katulad mo. Marami tayong matutulungan. Mahaba to. Babasahin ko para siyang kwento. Paano po ang nobyo ko ay hindi reliyosong Egyptian pero native siya from Suhag, Saidi. Cheater lang, masyadong sinungaling, mapagawa ng kwento. Pero ilang beses na kaming nag-aaway ng sobra-sobra. Minsan umaabot sa hiwalayan at di niya pa rin ako binitawan. Una nagkaanak kami, namatay din 2 days and 3 nights lang si baby. Pangalawa, buntis ako ngayon. Panay pa rin away namin dahil sa lagi kong nahuli sa mga kausap niyang babae sa messenger. May problema ako tungkol sa pera, maliit na bagay kaya ng gamot. Hindi siya gumagawa ng paraan. Ako pa rin ang naghihirap. Sa panahon na siya ay nangangailangan ng tulong financially, binibigay ko sobra-sobrang kulang na lang. Binibigay ko sobra-sobra. Kulang na lang buong sahod ko ibigay ko dahil nag-aalala ako sa kanya. Tapos malalaman ko na lang sa bisyo niya na pupunta sa nirerentahan niyang kwarto. Mabigat ang kanyang dinadala. Pagkain niya, tapos sa bisyo niya, sa pagkain niya, at saka sa nirerentahan niyang kwarto. Tapos, mahilig makipaglandian sa iba. Ang sakit naman ito. Minsan, di pa sinasabi na may nobya na siya at buntis pa. Oh my God, Angel! Angel! Bakit ka pa nag-i-stay? Sinasabi sa ibang tao o babae na siya ay walang karelasyon. Halos nadudurog na po ako sa mga ginagawa niya. 5 years na po kaming magkarelasyon. Ang haba na ng paghihirap mo. At kilala na ko ng magulang niya. So what? Kung kilala ka ng magulang niya o mga kapatid niya, lahat sila. O sabi niya, lahat daw sila. Lalo ang nanay niya tanggap ako, pero sa kanya hindi ko alam, miserable ang buhay ko. Lagi ko siyang sinasabihan na magdasal. Sana masagot niyo po ang mga katanungan ko. Kung anong dapat kong gawin. Hirap na ako sa mga ginagawa niya. Lalo na ngayon, buntis ako, walang trabaho, COVID pa. Nagkasakit pa. Sana mabigyan kasagutan ang mga hinaing. Tanong ko po, mahal ko po siya. Balik Islam ako bago pa kami nagkakilala. Kaya hindi mahirap sa akin na ma-adapt ang kultura niya bilang isang Muslim. Masaya po ako dahil nakatagpo kayo ng mabuting asawang Egyptian. Alhamdulillah sa family niyo po. God be with you all the time. Bless your family. Thank you, Angel, sa mga wishes. Palagay ko, si Angel, napakabuti niyang tao. Diba? Kasi, mahaba ang pasensya niya. Napaka mapagmahal niya at mapagbigay. Ito ang mga katangian na dapat hinahanap ng mga lalaki. Pero may tanong ako sa iyo, Angel. Hindi ka pa ba napapagod? Sabi mo, 5 years na at miserable ang buhay mo. Alam mo, kung napanood mo yung mga vlogs ko,
meron akong vlog, isasend ko sa'yo yung link kung paano mo lalaman kung seryoso sa'yo ang isang lalaki. Lalo na ang mga Arabic. Mga lalaki, halos pare-parehas lang yan. May pagkakaiba sa mga Arabic na lalaki. Ang unang-una dapat na iniisip mo, yung sarili mo. You're a woman. And for them, woman is special. Kung gusto mong straight and frank answer, Angel, iwanan mo na yan. Hindi ka mahal niyan. Kaya kinikip niyan kasi may benefits siyang nakukuha sa'yo. Dahil masyado kang mapagbigay, lalong-lalo na sa pera, masyado kang maunawain, at keeper ka. Alam niyang hindi siya makakatagpo ng katulad mo. Pero, sa side mo, alam mong nahihirapan ka. Sinabi mo nga, miserable ang buhay mo. Gusto mo bang maging miserable ang buhay mo hanggang sa mamatay ka? Ayaw mo bang maging masaya? Oo, buntis ka ngayon. Pero marami namang babaeng nabuntis pero nagkayang mag-isa. Lalo ka na, may strong personality ka. Iwanan mo na yan. Don't settle for less. You deserve someone who will love you, who will take care of you, and who will appreciate your efforts. Alam kong mahal mo, mahirap. Pero mas magandang umiyak ka ng isang gabi, 2 gabi, kaysa naman umiyak ka ng habang buhay. Hindi mo siya kailangan sa buhay mo. May matatagpuan kang mas. Kumbaga siya 1% lang. May makikita kang 101% good person. Tandaan mo, Angel, love yourself first. Dahil kung hindi mo mahal ang sarili mo, masyado ka nagbibigay ng pagmamahal sa ibang tao, hindi ka makakaahon kung saan ka ngayon. May pangalawang tanong tayo, galing kay Virginia Navales. Hi Virginia, ikaw minsan napapatawa mo ako sa mga comments mo. I like you. Ang tanong niya, paano po ba magalit ang isang Egyptian? Ma'am. Kasi ang hirap po kasi umintindi ng boyfriend ko. Take note, iba-iba ang ugali ng mga tao. May mga Egyptian na kapag nagalit, sumisigaw, nagwawala kahit maliit lang ang kasalanan mo. Pero kapag sumagot ka o kaya nangatwiran ka, ala, ang haba-haba na ng sasabihin niya. Pero meron rin naman na tahimik, nagkikip-kip ng sama ng loob, hindi nagsasalita. Meron lang akong sasabihin sa'yo. Kapag ganon ang klase ng boyfriend mo, yung nervyoso dahil mahilig sila sa kape, mahilig-hilig na sa kape, lalo na kung naninigarilyo pa yan, talagang nervyoso yan. Sisigawan ka niyan pag galit siya, lalong-lalo na kapag sumasagot ka pa o nangangatwiran ka pa. Kung ako sa'yo, huwag kang mangatwiran, tumahimik ka lang muna hanggang sa mahupa na yung galit niya. Kapag okay na siya, pwede mo nang kausapin. Ayun ang tip ko sa'yo. Di ba? At syempre, mag-build ka ng trust between you and him para wala siyang iniisip. Di ba? Third question, galing kay Bambi. Miss Fufu, bakit po ganon ang mga Egyptian? Hindi naman sila nandiligaw, pero parang feeling nila kayo na. Hindi ka pa nga nagsabi ng yes. Ugali ba talaga nila yun? Bambi, hindi lang mga Egyptian ang ganyan. Lahat ng Arabic, kahit magtanong ka pa sa mga Pilipina o mga foreigner, lalong-lalo na towards ibang lahi, ganon talaga sila. Oras na sumama ka sa kanila o nakipag-date ka sa kanila, at saka sinasagot mo yung mga tawag nila at saka mga text nila, nakikipag-usap ka sa kanila, automatic na yon, para sa kanila kayo na. So kung ayaw mong ganun ang mangyari, iwasan mong makipag-usap o sumagot sa mga text o sa mga tawag. Kasi hindi uso sa kanila ang panliligaw katulad ng sa atin at saka yung yes or no or busted. Hindi uso sa kanila yan.
Kapag nagsimula kang makipag-usap, para sa kanila may karapatan na sila sa'yo. Pwede na silang magselos kapag may kausap kang iba. Question, galing kay Atishi G. Sabi niya, buti pinayagan kang magsuot ng ganyan sa video at ask ko lang regarding sa mga amoy na adapt mo na ba? Ito yung video ko na ang title, Pilipinang may asawang Egyptian Part 1. Yung parang nakasando lang ako ng light orange. O Atishi nakita niya, pero sabi niya, sa susunod daw na magbi-video ako, seksihan ko pa. Hindi. Nag-aaway yung mga anak ko. Kung napapansin nyo, hindi ako makapagsalita ng husto kasi nagpabunot ako dito, nagdudugo. Lalong dumugo nung nabasa ko. Si Atishi G. Natatawa ako. Sabi niya, ito, seryoso. Sabi niya, ayusin ko naman daw yung pagdadamit, pero hindi siya nagalit. Promise, hindi siya nagalit. Sabi niya, ayusin ko daw yung pagdadamit. Hindi daw ganun, kasi marami daw nakakakita sa akin. Meron daw ba nagbablog na nakasando lang? Kasi first try ko lang. Try ko lang yun eh. Ang daming nanood. Kaya, sinunod-sunod ko na. Ito pa natatawa ko kasi sabi niya yung mga amoy ito. Alam mo, Atishi, ayan din ang pagkakapaniwala ko sa buna. Pero nung nakita ko yung asawa ko, nagbago yung paniniwala ko. Kapag sinabi mo yan sa mga may asawang Egyptian, magagalit sa'yo. Pero alam nyo, ayun talaga ang paniniwala ng marami kasi marami nga naman talagang ganun. Pero hindi lahat. Depende kung anong level ng lalaki ang nagustuhan mo. Alam nyo, gusto ko sanang sagutin lahat ng tanong sa comment section, pero ang gugulo ng mga anak ko at saka tumudugo talaga yung gilagid ko. So, salamat sa panonood. Sana nagustuhan ninyo. At sana yung mga hindi pa nagsasubscribe, mag-subscribe kayo. At kung nagustuhan ninyo yung video to, please give me some like. Have a great night. Bye-bye!